Sa kabila ng malalawak na bukirin ng Silangang Pangasinan, kung saan sumasalubong ang kapatagan sa nagtataasang taluktok ng bundok Caraballo, matatagpuan ang isang natatagong yaman na dapat mong bisitahin. Maligayang pagdating sa Natividad, ang tahanan ng isang maringal na santuaryo na mismong sa gilid ng bundok inukit. May higit 1,200 hakbang patungo sa isang kamanghamanghang tanawin. Hindi lang ito isang simpleng pasyalan. Ito ay isang pook kung saan nagtatagpo ang kalikasan, lokal na kasaysayan, at malalim na pananampalataya. Akyatin natin at tuklasin ang kwento kung paano nilikha ng tahimik na bayang ito ang kanilang pinakatanyag na palatandaan, ang Sky Plaza. Ipapakita namin sa inyo ang daan. Mula sa Villasis, tatawirin natin ang tulay ng Carmen. Liliko tayo pakaliwa patungo sa Rosales Poblacion. Pagdating sa pinakasentro ng bayan, abangan ang pangunahing intersection na Hugis Tatsulok dahil liliko tayo pakaliwa sa Tatsulok. At kakaliwa muli na magdadala sa atin sa highway patungong Santa Maria. Mula rito, diretso na ang biyahe. Baybayin lamang ang kalsada sa kapatagan. Dadaanan natin ang bayan ng Santa Maria. Ang welcome arch ng Tayo. Hanggang sa makarating ka sa isang intersection, ang monumento ni Pedro Calosa. Manatili tayo sa kaliwa patungo sa pinakasentro ng bayan ng Tayo. Pagdating sa pangunahing tawiran ng Tayug, kakanan tayo sa Tayug Natividad Road. Sundan lamang ang kalsadang ito diretso sa bayan ng Natividad. Habang papalapit naman tayo sa kabayanan ng Natividad, kakanan tayo sa Taft Street. Nasusundan agad ng pakaliwa sa Rizal Street. Ito na ang huling hantungan patungong bundok. Sundan lamang ito habang lumalabas ng kabayanan, patungo mismo sa pasukan ng Sky Plaza. Ayun na siya, oh. Ewan ko kung makikita dito sa camera, pero yan yung aakyatin natin. Dito tayo magbabayad. Good morning po. Saan po kayo pupunta? Sa ano po? Sky Plaza? Okay. Okay, so habang nagbabayad yung anak ko, Dalin po. Dalin. ito po ang papunta sa Sky Plaza, tapos yan ang papunta sa Maranum. Pero saka na natin pupuntahan yung Maranum Falls. Dito muna tayo sa Sky Plaza. Yun na yung Cristo ko nakikita ninyo sa camera. Ayun, o. 60 po. 60 daw. Ha? 60. 60? 30 pesos isa? Okay. Ayan, so magbabayad ng 30 pesos environmental fee. Ewan ko kung environmental fee o entrance fee. Anong fee po to? Entrance or invite? Alright, so kakaliwa na tayo dito papunta sa Sky Plaza. Saka na tayo punta sa Maranum Falls. Sky Plaza muna tayo. Yan. Takit dyan.
Pero dito, bawal umakyat ang motor. May mga 4 wheels lang ang pwedeng umakyat dyan. Kasi may mga nakamotor na umaahon dyan, napapapreno dun sa may area ng Matarik. Kaya ipinagbawal ang mga nakamotor na umahon dyan kasi nahuhulog sila dyan. Magpapatigulong sila dun sa area na yan ng Matarik. Kaya lalakarin na lang natin. Kaya nakalagay dito, bawal ang bisikleta at motorsiklo dito sa Sky Plaza. Hanggang dito na lang tayo magpa-park. Mga 4 wheels lang aakyat dyan. Dito po. Okay, so dito na ngayon ang parking. Dito na lang. Okay. So dito kami nag-park. May tindahan dito. Ayan. Tapos doon tayo akyat. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Ito na tayo sa Sky Plaza. Hindi ko alam kung anong level ito, kung anong tawag nila dito. Okay. O yan. Be careful, you might fall. Huwag nga naman matigas ang ulo. Sumunod sa policy. Alright. Ayan. Alright, ito ang Arc of Love. Tapos mula sa Tiger's Head dun sa baba kanina hanggang dito ay 541 steps.
kasing ahonan, magbibigay lang po ako ng isang technique kung paano ang paraan ng pag-ahon sa mga matataas ang steps. Ako po ay isang long distance endurance swimmer. At ang ginagawa namin sa paglangoy, pag tumaas yung ulo namin mula sa tubig, nag-i-inhale kami. Tapos pag pumasok ang ulo sa loob ng tubig, nag-i-exhale kami. So dito naman ang gagawin natin. Bawat step, isang step, inhale. And then isang step, exhale. Pwede rin namang dalawang step, inhale. Dalawang step, exhale. Pwede rin namang isang step, inhale. Dalawang step, exhale. Sa swimming, ginagawa rin namin yan. Sometimes, labas ng ulo, inhale. Lubog ng ulo, exhale. Or sometimes naman, 2 strokes, inhale. 2 strokes, exhale. So dito, i-apply ko yung iba't ibang paraan ng pag-inhale, exhale. Ang tawag natin sa gagawin ito ay rhythmic breathing. So, kasi i-rhythm mo siya sa steps mo. So, i-demo ko sa inyo ngayon. 1 step inhale, 1 step exhale. Napansin niyo na dahan-dahan din yung pag-step ko. Kasi pag binilisan nyo po ang pag-ahon sa mga ganitong ahonin, pag hinihingal na kayo ng todo at hindi kayo gumagamit ng rhythmic breathing, magsusuka po kayo, mahihilo kayo at magsusuka sa pagod na mararamdaman nyo tsaka sa hingal. Kaya kailangan isa-isa lang. Yan. Dito dahil ngayon ko na lang uli gagawin to, matagal ko nang hindi ginagawa to, ay kakailanganin ko rin magpahinga kahit na mag-rhythmic breathing ako. So ganoon din sa inyo, kung napapagod na kayo at hindi kaya ng rhythmic breathing ninyo yung pagod na nararamdaman nyo, magpahinga kayo. Pero huwag kayong uupo, manatili kayo nakatayo para yung dugo ninyo ay malayang nakakapag-circulate. Okay? So, let's go. Tignan muna natin yung view. Ito, pahingahan to. Pero dahil kaya ko pa naman, hindi muna ako magpapahinga. Diretso tayo. So pakinggan nyo yung breathing ko habang umaakit ako bawat steps. Papansinin nyo yung anak ko. Ganon din ang ginagawa niya. Nagre-rhythmic breathing din siya. Ayan, malapit na tayo sa Holy Cross. Ayan o. Ayan na yung Holy Cross. Ayan. So, ang sabi dito, ayan, from Ark of Love to this cross, ano, that's 244 steps mula dun sa Ark of Love hanggang dito. Alright, pahinga muna. Habang ikaw ay umaakyat, ang landas sa bundok ay gagabay sa iyo sa mga buhay na imahe ng 14 na dambana ng krus na nagbabalik tanaw sa pasyon at pagkapako sa krus ni Kristo. Ngunit ang espiritual na paglalakbay na ito
ay hindi nagtatapos sa libingan. Sa mismong taluktok, ang maringal na monumento ng ayat ni Apo Jesus ang nagsisilbing pinakadakilang ruro, isang makapangyarihang paglalarawan ng pagkabuhay na maguli na nakatayo ng may tagumpay sa ibabaw ng lambak sa ibaba. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yata ang second to the last leg ng akyatin. I'm not sure, tignan natin, baka third ito. Alright, pahinga and then let's go. Okay, so pahinga lang kami dito. Tama yung nasabi ko kanina. Ito na yung itong hagdan na to, yung second to the last leg ng paahon. And then dito pahingahan. Ayan, pahinga kami saglit. And then yan na yung final leg. Yan. At paahon na dun kay Jesus Christ. Resurrection niya yan eh. Ayan. Alright, pahinga muna. Congratulations, Ayat ni Jesus statue. Total steps 1,217. Total calories burned 48.68. Ayos. Ayan, sa wakas karating na tayo sa itaas. Ang ganda ng kapaligiran.
the resurrected Christ. Ayat ni Apo Jesus. Sa Tagalog, ang pagmamahal ng Panginoong Jesus. Tingnan nyo guys, oh. Hindi ko alam kung nadja-justify ito sa camera, pero napakalapad ng ilog nila. Kasing lapad ng isang barangay o baka dalawa pa. Ang ganda ng mga bulubundukin. Yan, may mga CR yata sila rito. Mamayang 2 o'clock baka umulan na according sa weather forecast, so hopefully matapos kami dito before 2 o'clock. Uwi na kami. Alam nyo guys, hindi ako Katoliko. As you can see in my t-shirt, nakalagay BYU, which is Brigham Young University na pag-aari ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ganun pa man, kaming mga Latter-day Saints ay napakalaki ng respeto sa iba't ibang relihiyon, particularly dito sa Catholic Church. Nagpapasalamat kami na gumagawa sila ng mga ganito sa iba't ibang panig ng buong mundo na pwedeng pasyalan, hindi lang para sa pilgrim ng mga Catholics, kundi para sa lahat. Open siya sa lahat as long as rerespetohin mo yung pamamaraan ng kanilang pagsamba, respetuhin mo yung lugar, manatili kang tahimik kung may mga tao dito na nagpipilgrim at nananalangin. Huwag kang abala sa kanila. Huwag mong ibaliwala yung kanilang expression ng pananampalataya at yung kanilang devotion sa Diyos, regardless kung ano yung paraan ng kanilang pag-worship. So sa mga Catholic, sa Catholic Church, maraming salamat na gumagawa kayo ng mga ganito na pwede naming puntahan kahit na iba ang relihiyon namin. Sa dulo ng bulubundukin, ang parking ito ay isang inisyatiba ng lokal na pamahalaan na binuo sa ilalim ng pamumuno ng nooy Mayor Rodrigo Cocoy Rafael. Mabilis ang naging pag-unlad ng proyekto. Mula sa pagiging bakanteng pampublikong lupain, naging isa itong ganap na ecotourism park sa loob lamang ng kulang 1 taon sa pagitan ng huling bahagi ng 2013 at unang bahagi ng 2014. Habang ang lokal na pamahalaan ang nagpondo sa mga pangunahing estruktura at nag-ukit ng daanang may 1,217 hakbang sa dalistis ng bundok, ang pook na ito ay tunay na lumago dahil sa matatag na pakikipagtulungan sa komunidad. Ang mga lokal na deboto at pribadong nag-abuloy ang nagpondo para sa mga relihiyosong dambana na itinayo sa pampublikong lupain. At noong Hunyo ng 2014, itinayo ang pinakatampok na palatandaan ng pook, ang 40 talampakang estatwa ng ayat ni Apo Jesus. Mula sa wikang Ilocano, ang kahulugan nito ay ang pagmamahal ng Panginoong Jesus. Ang maringal na monumentong ito ay nakatayo sa taas na mahigit 1,100 metro mula sa antas ng dagat. Ngayon, hindi lang ito nagsisilbing isang magandang tanawan, kundi isang matayog na simbolo ng nagkakaisang pananampalataya na nagbabantay sa malalawak at luntiang kapatagan ng Silangang Pangasinan.